Payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras natin ay 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Yan. Dati 1:01 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong life coach ng bayan, si Miss Malu Cervantes, sa ating kauna-unahang professional life coaching on-air program for the masses. Ang Mag-usap Tayo, Miss Malu. Tinatalakay ho natin ang ating mga common life problems, sa mga problema sa puso, problema sa mag-asawa, sa magnanay, tatay, magbiyanan, anything about emotional, mental, as well as spiritual problems. Pwede naman talakayin ng financial if it has something to do with the budgeting and handling money. Pero in terms of yung tulong na pinansyal, hindi ho kasama sa mandato ng ating programa yon. So, pwede ho tayo magbigay ng mga comments, but it's something that the program is not designed to do. No? Okay, at paano ho ninyo ako in other words, how can you reach me? Meron ho tayo diyang private hotline. Te-text nyo ho kung ano man ang inyong mga naranasan. Kung gusto nyo may problema kayo at gusto nyo naman malaman kung paano kayo, in other words, what are the options you can do para maibisan o para masolusyonan ang inyong mga life problems, mag-text ho kayo sa aking private hotline. 0919-873-1921. Text lang ho, hindi ho ako sumasagot ng phone call. Kasi ho, I don't have time, to talk at mas gustuhin ko sana na text. And I answer any time of the day, within the next 1 week. Bago dumating ulit ang linggo. Kasi magpapatong-patong ho yan. Okay? At live ho tayo. So, doon sa may mga services ng cable, TV, at signal ho ang inyong provider, channel 18 ho tayo. At kung hindi naman ho ang signal at iba-ibang probinsya, iba-iba rin ho ang channel natin kasi iba-iba ho ang provider. So RHTV ho, makikita nyo rin ako sa RHTV. At doon ho sa mahilig mag-internet, live streaming ho tayo. So pasok na lang ho kayo sa www.dzrhnews.com at doon nyo ho press ang RHTV. At ang dami nag-text sa akin, sinasabi na wag ko daw kalimutang sabihin na ang mga past episodes ay naka-upload na sa YouTube. Ayan, kung na-miss nyo ho ang anuman portion dahil kayo naghahamadaling umuwi, humahabol kayo sa oras, or pagkatapos ng simba, pwede yung punuin ng kabuuan at yung mga nakaraan. Sa Mag-usap Tayo, Miss Malu, YouTube ho yan. O yan ho At doon naman ho, sa mas gusto nila magpo-post sa fan page ko po. Facebook, then fan page, Mag-usap Tayo, Miss Malu. Ayan, last week, may nag-text sa akin, hindi ko diniscuss, tinalakay ang kanyang problema on air. Pero sinagot ko siya diretso at natutuwa naman ako. Ang sabi niya, tawagan na lang daw siyang Mr. Bait kasi super bait. Alam niyo, pag masyadong mabait, hindi ho mabait na tawag doon. O kilala niyo naman ako, tough love, diretsuhan. Kapag sobrang wala ng boundaries na kabaitan, yun ho ay iba ng tawag. Sabi ni Mr. Bait, thanks a lot, Miss Malu. You are an angel. O yan. I had sleepless nights. Naku, hindi doon siya makatulog kasi doon sa problemang idinulog niya. I had sleepless nights, was confused
problem, but with your advice, now I know what to do. God bless you always. O, salamat, Mr. Baeta. Okay, sa akin, natutuwa ako na nag-text back ka at binigyan mo ako ng positibong feedback, pero kailangan malaman kung ginawa mo yung kaagad. Dahil pag hindi mo ginawa yon, nako, mas masahol pa ang ma-experience mo sa asawa mo. Okay? So, it's 1:07 in the afternoon. Ito, sa dami ang discuss last week, ito ay naiwan. Kaya nag-text sa akin, may nakikinig ako, bakit hindi mo naman diniscuss ang aking as promise mo, di-discuss mo yung aking, yung tinext sa'yo. Sabi ko, naubusan tayo, importante yun, kaya hindi ko siya pwedeng ratsyadahin. Kaya uunahin kita ngayon. Okay. So, ito siya, kasi Miss or Mrs. G.A. Kompleto yung pangalan niya, pero gusto ko naman iprotektahan ay identity niya kasi baka nakikinig yung kanyang asawa, nakikinig yung kanyang mga anak at mga kapitbahay at mga kamag-anak at sabihin, ay, may problema ka palang ganun. Ganyan, no? Okay, pero kilala mo kung sino ka, ha? Initial mo to, Mrs. G.A. Sabi niyang ganun. Right, medyo, okay. I am a regular listener of your program. Sabi niya, English po ito. So, I need your advice regarding my children's attitudes towards studying. Yeah, okay, may attitude problem, according to her. I have 3 children. 1 in college, young adult na yan. And 2 in high school, mga teenagers yan. When they were in elementary, lahat sila honor. Kasi sunod-sunod sila sa utos na sa lahat ng sinabi ko sa kanila. Ayun, sunod-sunuran. Parang si love ko, yung elementary siya, honor student, pero hindi niya malaman kung paano siya naging honor student. Ayan. So, when I told them to review their lessons, they did it at once. Sabi niya. But now, ngayon daw, but now that they became older, they don't review their lessons compared before. Sabi niya, parang di na sila competent katulad dati. Yan ang words niya. Nasasayang ako, siguro nasasayangan siya. Parang sabi niya, nasasayang ako sa kanila kasi alam ko na they have the potential to have great grades. Sabi niya gano'n. Mrs. G.A. Naiinggit din ako sa ibang mga anak na hindi maganda ang foundation at pagka-develop ng parents pero they study harder. Yan ang sabi niyang ganyan. So, I have been asking myself kung may pagkukulang ako pero wala akong makita na mistake ko. Yan ang sabi niya. As far as I know, pinalaki ko sila ng maayos. Please advise me. Okay, napaka-serious ng love ko, ha? Palagay ko may naiisip ka para sumagot dito. Sige. 3 points and bottom line, Mrs. G.A. Now, kaya ngayon mo marirealize na kaya hindi ko to pwedeng hamadaliin at hindi kita pwedeng sagutin sa text pagkahaba-haba na ating discussion kasi gusto ko mas malalim ang pagsagot dito. Hindi lang, kasi ganito kasi ganyan, gagawin mo to. Ayoko nang ganon. Kilala mo naman ako, hindi ako ganon, no? Okay. Kasi ang life coaching, hindi ganon. Okay. First point. Consider mo ang tinatawag nating seasons of life. Ano ibig sabihin ng seasons of life? Iba-ibang panahon. Okay? Iba-ibang panahon. Ang sabihin yung mga anak mo, pinanganak mo, infant, toddler, nag-elementary, nag-high school, nag-college. Seasons of life, hindi pantay ang panahon at hindi yung ginawa mo noon naging successful ay magiging successful automatic ngayon. Kasi nga, seasons of life. Therefore, you have to change with each season.
different seasons require different mindsets. Ang sabihin, sa iba-ibang season ng buhay, naiiba ang ating pananaw, mindset. Naiiba rin dapat ang ating approaches. At lalong naiiba ang expectations natin. Kasi kung hindi ka nagbabago na ang seasons, nagbabago mga bata, ikaw hindi ka nagbabago, frustration ang aabutin mo. Mrs. GA, no? Okay. Yung bata pa sila, obvious ba? Ang parents may control dahil bata pa sila, they don't know any better. So susunod talaga yan. Yung mga anak namin, yung maliliit siya, misisan namin silang bit-bitin. Asama sila, enjoy pa nga sila. Pero yung naging high school na, nagkaroon na ng mga girlfriends at boyfriends, wala na. Kami na ngayon na nagmamakaawa at kami na gumagawa ng paraan, pati yung mga girlfriends nila at yung boyfriend niya, kasi I have one daughter and 2 boys, sumama para makasama namin sila. Di ba? Ganun yon. So, yung college mo, young adult na. Ang tawag sa kanya, young adult. At yung dalawa mong high school, ang tawag sa kanila, teenagers. Alright, ang laki ng pagkakaiba sa elementary, di ba? As teenagers, they are asserting their personalities. Ina-assert yan kasi not yet adult, pero not yet, no longer children ang tawag dyan. So they're asserting their own personalities. Okay? So kailangan mag-shift ka. Mag-shift means magbago ka, okay, ng approach. Hindi na epekto, hindi na effective. Okay? Wala lang masyadong epekto ang diktahan mo sila. You can no longer dictate to them, what they should do. All right? Because they are already asserting their uniqueness. Dito lumalabas ang pagkakaiba ng bawat anak natin. I keep on saying that. Okay? They are unique. Hindi mo sila pwedeng parehuhin. Okay? No approaches, hindi ito, one size fits all. Ibig sabihin, isa lang ang approach mo, dapat effective na sa 3 mong anak. Hindi. At yung maliit silang sa strokes kamotis natin, hindi na effective. Ngayong sila high school na at college na. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Yan ang first point natin. Konsiderahin mo ang seasons of life at kailangan magbago ka din. Nagbabago sila, nagbabago ka para sumabay ka sa mga changes. Point number 2. Being honor students and having good grades are not the same as being competent. Ginamit mo yan. Yung kung mataas ang having good grades, at saka being an honor student, hindi automatic or hindi pareho ang meaning sa competent. In fact, worlds apart yan. Ang sabihin, kasi yung good grades, maaaring resulta lang yan sa pagmemorya ng sagot. Ang tawag dyan, kabisote. Okay? So, halos memoryahin niya na lahat ng mga sagot. Kaya pag nag-fill the blanks ka at kapag nag-review ka, basta sinagot mo, yun, tugma, di ayos yan. Pero kapag tinanong ka na ng teacher mo, okay, na naiintindihan mo ba yung sagot mo, ibang usapan na yun. Yan ang sinasabi, siguro ang love ko, mamaya, yan ang palagi nga sinasabi, hindi ibig sabihin, okay, kung ano yung binasa mo, okay, yun ang sagot mo, kailangan marunong ka din mag-analyze bakit nagkaganon yung sagot. Okay? So, I will give you a clear example, no? Meron akong kliyente, right? Multinational company, right? Meron silang bagong empleyado, new employee. Okay? Kakaano lang, new employee. Mga 2-3 months lang siya. Okay, MS seminar ako, binigay sa aking assistant para daw i-assess ko kung ano daw ang assessment ko doon. Bago nila i-permanent ng 5 months, 3 months. Okay? So, okay, magaling yung bata, babae ito, magaling yung bata, bla bla bla, ganyan. Maayos. Okay, ang sa akin naman, hindi ko tatanong kung saan siya nag-graduate, kung mataas ang grade niya. Wala, kasi ayoko ng gano'n. Ang gusto ko makita kung paano mag-perform yung tao sa given task niya. Magaling.
Tapos first day yon, yung second day pinadala yung kanilang bago din na hire, kaya 2 months kasi nauna yung isa ng 1 month, pinasok ito nung now bakit siya napasok kasi best friend in college yung kuwari yung una si Aida at yung pangalawa si Maria, hindi ng pangalan nila. Okay. Si Aida yung nauna, tapos si Maria yung pangalawa, pero mag-best friend sila nung college. Alright. So sabi niya, ay may opening sa amin, mag-apply ka. Natanggap naman. Ayun, yung mag-classmate, mag-best friend, nandun, apprentice, so ina-assess ko sila. So pag natapos yung workshop, nagbigay na ako, tinanong na ako, sabi niya, Miss Malu, anong assessment mo kay Aida? Positive, magaling, smart, lahat. Si Maria, sabi ko, kung ako tatanungin nyo, hindi ko yan i-regular si Maria. Sabi niya, bakit? Sinabi ko, alam mo, ang bagal, slow learner. Pag kinakausap ko, parang hindi ako naiintindihan. Tapos, pag nagbigay ako ng instruction, mali-mali. Sabi ko, ganyan, alam mo, natawa sila. Eto, bakit natawa? Alam mo, Miss Malu, ganyan din ang aming assessment. Gusto lang namin outsider. Okay? Ako nga yung consultant. Pero magtataka ka ba, Miss Malu? Kaya ako nalaman. Si Aida na una namin regular lang ang grades niya. Regular. Pumasa, pero hindi kataasan. Regular. Tapos, yung sinabi niya, yung kanyang kaibigan, gumraduate ng cum laude. Cum laude means honor, cum laude. Si Maria, cum laude? Sabi kong ganun, yes, Miss Malu. Ay, malaking dihamak ang diferensya nila. Yun na nga, Miss Malu, bakit ganon? Sabi ko, malamang, mas masipag mag-aral yon, okay? At kinabisote niya yung mga pero yung sa actual work na, mahina ang comprehension. Cut a long story short, ni-regular si Aida na ang grade siya hindi masyadong mataas at hindi ni-regular si Maria na cum laude. Tell me that, Miss GA. It's not all about grades. Okay? Kasi ang importante na iintindihan niya, okay, kung ano ang pinag-aaralan niya. Yung competent, ang ibig sabihin, may abilidad na ma-achieve ang dapat niyang ma-achieve. May abilidad na mag-isip, na mag-desisyon. Yun ang competent. Hindi ho nakukuha sa grades yan. Hindi ko sinasabi na, huwag mo na silang pag-aralin. Siyempre naman. Huwag ka na mababagsak-baksak. Lalo hindi ka din So, hindi bagsak-baksak. So, ang sa akin lang, huwag ka masyadong too overly focus on grades alone. Alright? Okay. Now, dito papasok yung mga maraming natutunan. Kasi yung utak na grades lang ay lumang paradigm na yan, perspective na high IQ. Ang IQ lang ang pinagbabasihan. Ang IQ tests are based on only math, science, and linguistics, no? Hindi na ngayon applicable yan kasi si Howard Gardner, okay, nagpalabas siya ng new discoveries, okay? Ang discovery is multiple intelligences. Ang ibig sabihin hindi lang IQ ang palatandaan ng intelligence, okay? 7 ang different types of intelligences. Importante ito sasabihin ko kasi yung pangalawang puntos ko, okay, ay base dito. Sasabihin ko muna sa'yo. Yung first type of intelligence is logical. Kung tawagin natin to, ay ito yung logical, mathematical. Yung yung logic. Okay? Yung bang kung mag-isip, maayos, tama. Hindi mag-isip, sabog. Okay? Logical, mathematical is one level. Another level is linguistic and verbal. Ito yung mga words, may mga mahusay magsalita, in short. Yung mga words sa composition, sa English, ganyan. Pangatlo, interpersonal. The ability to deal with different types of people. Ito ang mas mahalaga. Ang tawag dito ni Daniel Goldman, ito tinuturo ko emotional quotient, EQ. Kasi may mga graduates, may mga tao intelihente, walang makasundong tao.
Paano naman gagawing manager yan at executive? Walang makasundo. Kasi mababa ang emotional intelligence, ang EQ. So, mas gugustuhin ng mga kumpanya na yung tao may abilidad to handle and deal with different types of people. Hindi lang intelligence, okay? Pang-apat, intrapersonal. Intra, sabihin, marunong mag-reflect, mag-introspect. Hindi lang yung gawa lang ng gawa. Hindi iniisip yung ginagawa, okay? Dapat ito iniisip, tama ba ito? Ano ba mga resulta nito? Pag ginatong ko, ganyan. May kakilala ko dyan, banat lang ng banat. Hindi iniisip ang consequences ng kanyang action. O di, paripalpak. Okay? Tapos panglima, musical intelligence. Ito yung sila Beethoven, yung mga composers natin. Yan. Musical is a type of intelligence. Okay. 6, bodily kinesthetic. Ito yung sports. Yan. Sila Pacquiao, sila Tiger Woods. Mga milyonaryo yan. Yung intelligence sila, bodily kinesthetic tawag doon. At yung 7 is visual spatial. Visual, ito yung mga artist. Ito yung mga pintor. So, you have 7 types of intelligence. Ang trabaho mo, your job as a parent is to find out what type of intelligence meron ang tatlo mong anak. Iba sila. At wag mo silang ilalagay sa isang box lang na kailangan pure grades. Okay? Dapat diskubrihin mo yon at dapat ikaw ang mag-motivate sa kanya para lalong silang maging successful sa buhay. We have 3 children. Huwag ka. Iba sila. Of course, yung panganay ko, before we take a break, okay? Yung panganay ko, babae. Mga babae, mga ano naman yan eh. Yung talaga masisipig. So, maganda yung grades niya. Pero yung dalawang boys, street smart. Kaya kami, basta huwag kayong babagsak. Okay? Pag bumagsak kayo, hindi kayo mag-aaral. Hindi nga sila bumagsak, hindi naman mataas grades nila. Okay? Pero, wag ka. Isa doon si Chef Mike. Chef! Okay? Which means creative siya. Isa doon, si Carl, is a manager sa isang telco. Okay? Batang-bata pa silang mag-asawa. He has already his own house and lot. My daughter, of course, she has good grades. She is in America, American citizen. She's an office manager of a medical facility. Pero, hindi lahat sila, pinilit namin na magkaroon ng good grades. Ang sabi namin sa kanya, okay, kailangan lang kayo ay magiging maayos ang buhay, makakatapos kayo at hindi kayo babagsak. Okay? Yan. Sige, before I go to second point, it's 1:24 in the afternoon. Huwag ko kayong aalis dyan. Magbe-break lang tayo. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Gaanda. Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang. At
kita, sigurado ikaw ang star. In top to the max, max star. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Fun in the Philippines. Fun in the Philippines. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:29 in the afternoon. Yung kaso ho ni Mrs. GA na na sinasabi niya bakit ano gagawin niya kasi yung kanyang mga anak hindi na honor student like they were elementary, no? Now naintindihan mo na ngayon, Mrs. GA, kaya hindi ko pwedeng sagutin to, just texting you back. Alright? So 7 multiple intelligences. So your job is to find out kung anong type of intelligence ang bawat anak mo, i-nurture mo yon at wag mo silang i-force na maging hindi sila. In other words, and not to force them into who you want them to be. Kasi baka sumama ang loob niyan at lalo magrebelde yan. Now, ito yung pangatlo. Third point. Hindi lang ito yung first time mo na gano'n sa akin. Meron ka pang, meron ka pang tinext sa akin, Kaya ako, yung mga bawat text nyo, yan, dikit-dikit yan. Ang tawag namin dyan, we will connect the dots. Ayan. Okay. You are showing signs of being a codependent. Yung sa mga nakikita kong may mga palatandaan na may pagka-codependent ka. This is a dysfunctional type of behavior. Ang ibig sabihin, you are getting your self-worth outside of yourself. You get it from your children, and then it could be you're getting it from your husband. So ang ibig sabihin nito will be kinukuha mo ang mataas na pagpapahalaga ng sarili mo yung sa labas ng pagkatao mo. Kinukuha mo siya so anong ginagawa ng mga anak mo at ano ang ginagawa ng asawa mo. Doon mo kinukuha like for you.
Okay, kapag yung ang mga anak mo may good grades, ang dating, katulad sinasabi mo, ako ba may diferensya dito? Maayos ko naman sila pinalaki. So, ganyan kagad ang inyong ang iniisip mo, di ba? So, sabihin, pag yung anak mo, good grades, ay, magaling akong nanay. O, yan. Pag hindi sila good grades, ay, may mali akong ginawa. Yun ang ibig sabihin nun. You are getting your self-worth, okay, from other people. Okay? At the same time, you are using your children and your husband, kaya dinidikit ko si husband kasi ito yung tinext mo sa akin noon eh. Okay. Na tinake up ko rin sa air, right? Okay, you're using yung behavior ng mga anak mo at yung asawa mo to get your self-affirmation at saka self-respect. Parang parang ganito eh. Ano lang sasabihin ng mga tao? Ganyan. Pag ganito ginawa mo, pag ganyan. Parang ano sa akin yun eh. Anong tawag doon, love ko? Parang sampal sa akin yun eh. Ganyan. So kailangan maging you should be good students with good grades para sabihin nila, ay, ang galing ng nanay niyan. Yung asawa mo naman, dapat ang ginagawa niya, yung good na yung maayos din kasi pag hindi ganyan yung asawa mo, ay, nako, siguro masama ka asawa, Yung ganon, it's always like that. So okay ka lang kung okay palagi ang mga anak mo. That is being codependent. Okay? Now, ano ngayon ang gagawin mo? Well, kailangan ma-feel mo na ikaw ay may worth. Worth? Halaga. Okay. Kailangan ma-feel mo na may halaga ka by being who you are. Kung ano man, kung ang mga anak mo, okay, hindi mo taas ang grades, hindi naman yun reflection na masama kang ina eh. Ang ano lang daw will be, iba-iba lang silang personalities, no? So bottom line, pwede, give your children the opportunity to be great, okay, in their own terms. Malay mo, great athlete sila, great musician, great scientist, tapos si Steve Jobs, nung nag-inventor ng Apple, di naman tapos college kaya siya. Di naman mataas ang grade niya. Si Bill Gates, drop out from college. O, tinamang mga bilyonaryo. Kasi iba yung talento nila. Hindi naman sinasabi na huwag mong pagtapusin ang college yan. Ang college, sabi nga ni husband, ni love ko, ang college ay para matuto ang mga estudyante na mag-isip at magtanong, hindi maging kabisote at mag-filling the blanks lang. Ha? Okay? Yun. Dagdagan mo na siya, love ko. Baka meron ko pang isa. Okay. Meron mga tips para kay Mrs. GA. Okay. GA. Now, yung mga sinabi ni love ko, tama lahat yun, yung pag-aaral, yung mga grades, okay yan, importante din yan. Pero para sa akin, para sa marami ding iba dyan, yung mga grades na matataas, o sabihin natin, maski na hindi naman kataasan, reflection lang yan nung paano mag-isip yung bata. Kung sabihin natin, masaya ba siya sa ginagawa niya, may natututunan na siya. Okay. Now, bilang isang magulang, dapat mas mahalaga ikaw ang encourage sa mga anak mo na maging yung pag-isipan yung mga i-analyze yung mga kanilang napapag-aralan. Sabi natin yung nakaraang episode, di ba love ko, yung maging critical thinker sila. Maging critical thinker. At hindi lang yung kinakabisote nila. Okay. Now, maraming paraan paano mo magagawa yun. Hindi lang yung, sige, memorize mo yan, sagutin mo yung mga ibibigay sa test. Maaaring masagot mo nga yun. Okay, bigyan kita ng isang halimbawa. Yung mga elementary, yung high school, kadalasan, yun ang pinapagawa sa kanila, kinakabisote lang halos lahat. Pero hindi naman nangangahulugan na yung bata, walang natututunan. May natututunan yon. Ang lang din, hindi talaga yung, parang hindi sinasadya nung mga nagtuturo sa kanila, mga guro nila, na mag-isip sila ng, mag-analyze sila, yung utak nila, maging matutong paano mag-analyze ng mga binabasa nila. Okay. Now, mangyayari yun, mangyayari yung magkano sila ng, maging critical thinker sila, kaya lang hindi din nila alam
yung mga teacher, maaaring hindi nila alam na yun ang magiging resulta. Now, bilang magulang, palagay ko naman, dapat ikaw yung gawin mo yon para yun talaga yung papupuntahan nila. Isang halimbawa na dinanas ko nung nag-aaral ako, nagbigay ng exam, midterm ata yung professor. Nasa college ako noon eh. Nung binalik niya yung mga test papers, isa ako doon sa pinakamataas na nakuha. E di yung mga ibang estudyante, nag-complain. Bakit daw, hindi naman daw mali yung mga sinabi nila. Tama naman, nasa libro daw yun. E di, pinakita nila, okay, pinaliwanag ng professor, eto nga tama yung sinabi nyo, nasa libro yan. Pero hindi yan ang hinahanap ko. Kinabisotin nyo lang minemehorin nyo lang yung sinasabi sa libro. Itong mga iba dito, yung mga nakakaw ng mas mataas na grado kaysa sa inyo, naintindihan nila yung nakasulat sa libro. Sinabi nila sa sarili nila salita, nagbigay sila ng mga halimbawa na sa sarili nila, hindi lang yung binasa nila sa libro. Ang ibig sabihin nun, naintindihan talaga nila yung binasa nila. At naintindihan nila kung ano yung tinuturo ko dito. Yun ang objective ng professor, matuto yung mga bata na hindi mga bisote. I-analyze nila yung nangyayari, bigyan nila ng isipin nila sa kanilang sariling pag-iisip. Now, kung yung mga anak mo naman, dapat, sabi nga ni Miss Malu, alamin mo kung saan ang kanilang linya talaga. Ano yung intelligence nasa music type ba sila, magaling ba sila sa arts, etc. Okay, dun mo sila encourage yung ganun linya. Pero hindi nangangahulugan, papabayaan mo rin sila mga bisote. Oo. Kasi maski na nandun ka sa arts, hindi mo kailangan yung kabisote. Dapat mag-isip ka rin. At mas maganda yung lumalabas, di ba? Okay. Sa music, ganun din. Lahat ng mga ganun din. Lahat ng mga composers are also intelligent. Intelligent yan, nag-iisip ng maayos siya. Kasi kung hindi intelligent, magiging copycat yan. Yung ano ba yung copycat? Walang originality. Yan. Lahat pinoproseso ng utak yan. Kung hindi marunong magproseso yung utak ng tao. Baka anong klaseng kanta ang lalabas? Walang mangyayari. Ayun. Okay. So, nasa sa magulang yon na talagang guide yun mga bata. Huwag nyo iasa doon lang sa mga guro nila. Ngayon, pag-isipan nyo kung paano gagawin, tanungin nyo, mag-usap kayo, tanungin nyo sila. Tanungin nyo ng tanungin hanggat maayos yung kanilang kasagutan. Okay. Sige. Thank you, love ko. Diba? Just to end this, diba, one of, yung kaso mo, Mrs. GA, so masyado nang malalim yan, ha? Okay? So, diba, pinag-usapan natin, yung 12 landas, 12 paths to personal happiness, diba? Okay? Kung hindi mo na kompleto yon, panoorin mo sa YouTube. One of those landas is to what? Is to celebrate our uniqueness para maging maligaya tayo. Hindi tayo pwedeng maging katulad ng iba. Alright? Sige. Pangalawa, makinig ka rin dito, Mrs. G.A. kasi medyo related sa ito. Pero iba namang klase. No? Si Angel, girl to. Kasi sa ating Anghel, maring lalaki. Di ba? Angel is a girl. Sabi nga, tulungan niyo po ako, Miss Malu, anong dapat gawin? Di ko maiwasang tumingin sa iba di ko maiwasan tumingin kahit kanino. Okay, hindi maiwasan tumingin kahit kanino. Ako din ganun eh. Anyway, maporma po ako, o naman pala, at maayos sa sarili. Pero kapag nakita ko na ang mga kaklase ko na magaling pumorma, bumababa po yung tingin ko sa sarili ko. Does it make sense? Okay? Okay. Kagaya ng pag nakakakita ako ng babaeng mas maganda sa akin. Nape-pressure ako kahit sinasabi ko sa sarili ko, hindi dapat ganon. Sabi niya, kailangan ko ng help kasi I hate this feeling. Mahirap talaga kanyang feeling. Alright, kaklase. So I suppose either you are in high school or college, hindi mo sinagot yung tanong ko na anong edad mo. Kasi baka mamaya nasa edad yan. Okay. First point. Bago tayo mag-first point, it's 1:41 in the afternoon. Medyo sosobra tayo. Magbe-break ulit si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Huwag ko kayong alis dyan. Babalik ako kaagad.
For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. When you use Pride Barretta, quit stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ko. Ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Bilang mga eksperto, anong masasabi nyo sa tindi nito? Kumukulong tubig, sabay is. Unang sinusubok para sa bakterya di mapasubo. Ang mga smart sa hugasin, ngayon may katapat na smart din. Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Magaling. Magaling! Sa presyong magaan din. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. ACS. Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Last leg na ho tayo. At doon sa mga taong ngayon lang na-tsempohan ng ating programa, most of our new listeners really come from this segment. Meaning, ito lang segment na gusto nilang malaman kung meron pa silang ibang mapapakinggan, na-tsempo-tsempohan nila ang mag-usap tayo. Miss Malu, they like what they have heard and naging avid listener na sila. So, it's 1:45 in the afternoon. Oh, eto. Sige, si Angel. Ayan. So, yun ang sabi niya. Oh, first point, Angel. Ito ang matagal yung kaso mo, ang napakatagal ko nang sinasabi, yan ang masama sa ikinokumpara ang sarili sa iba. This is the great mistake of comparing oneself with others. Bakit? Hindi ka pwedeng manalo dito. You always lose. Palagi kang talo. Hindi kailanman mananalo ka dahil ang katotohanan, talagang mas maraming babae ang mas maganda sa atin. Sinasama ko na yung sarili ko doon. Okay? Kung tingin ko sa sarili ko maganda, tiyak merong mas maganda sa akin. Tiyak yung Miss Universe natin this year, tiyak may papanganak na mas gaganda pa sa kanya kasi ganun talaga yon. So the moment you start comparing yourself with others, you're setting yourself up for failure. Sabihin, kapag ang ginawa mo ay kumpara, araw-araw kahit kanino kinukumpara mo sarili mo, okay, magiging malungkot ka at magiging failure ka. Okay? Bakit?
Kasi everyone is unique. Kinreate tayo ng God na iba-iba tayo. We are unique. Iisa ka lang, iisa lang ako. Dapat original. Hindi gaya-gaya, puto maya. Now, pangalawa, hindi ko naman ibig sabihin na wala kang iniidolo or wala kang tinitingala, meaning na humahanga. Ayun. I'm not saying na wala kang hinahangaan. May hinahanga kang artista. Ako, marami kong role model. Sinabi ko na yun eh. Hindi masama ang humanga. Okay? At hindi masama ang magkaroon ng idolo or role model. Pero ginagamit ang paghanga at role model sa pagde-develop ng character traits. Hindi parang eksaktong kamukain mo yung taong yun. Diba? So, eksakto gusto mo maging ganun. Ay, hindi talaga pwede yun, iha. Ma-frustrate ka. Alright? So, sabi mo, okay, ito yung second point. After that, no? So hindi masama magkaroon ng idolo, pero kailangan sa karakter 'yon, hindi yung forma. Kasi yung forma panlabas, karakter pangloob. Okay. Sabi mo forma, ginamit mo yung maporma ka rin naman. Pero marami ka rin kaklaseng maporma rin. Ayan. Alam mo yung forma, iba-ibang klaseng forma yan, style kung tawagin yan. Okay? Depende yan sa personality ng tao at kung paano siya nilikha ng Diyos physically. Mataas, hindi masyadong mataas, bilugan, payat, mahaba ang buhok, maiksi ang iba-iba yan ang forma. Kaya hindi talaga po pwede magkapare-pareho. Kaya hindi tama yung titingnan mo yung sabi mo, ay maganda, bakit siya maganda? Ay, ganon, di ba? I'll give you again a personal experience. Meron akong bagong damit, binili ko sa isang department store, RTW. Sabi nung isang kasamahan namin sa ministry, sabi niya, tita kung tawagin ako kasi bata pa siya eh. Tita, saan mo binili yan? Sinabi ko yun, ganyan. Tita, huwag ka magagalit na, pwede ba? I will ask your permission. Bibili ako ng eksaktong katulad niyan. So, magkakapareho kami, in short. Magagalit ka ba na parehong-pareho tayo ng damit? Sabi ko sa kanya, okay lang sa akin, hindi ako magagalit. Talaga, tuwa siya. So sabi ko, sinabi ko pa sa kanya, dito, ganyan. Cut long story short, bumili siya. Eksakto. Mas payat siya. Di syempre, mas payat yung size. Kasi ako, bilugan. Tapos, sinabi niya yun sa kanyang mga friends. Kasi nakita rin ako, ay, alam mo si Tita Malu, pumayag siya, nakamukha yung damit niya. Talaga? O sige. Ganyan. Bili sila. Pagsuot niya. Sabi ng mga kaibigan, kuwari ang pangalan niya Maria ulit. Okay. Sabi niya, Maria, hindi maganda. Oo nga. Sabi niya, bakit kay Tita Malu bagay? Bakit sa akin hindi bagay? Binili niya na. Okay, sabi niya. So, hindi ko sinasabi dahil mas maganda ako kaysa kanya. No. What I am telling you is iba ang style ko, ibang personality ko, at iba. So, miski na eksaktong damit, at eksaktong hairstyle ang gawin, ay hindi talaga tayo magkakapareho. O di ayan. So, feeling bad siya. Sinabi sa akin, Tita, bakit gano'n? Ano bang ginawa mo? Bakit ikaw ang kaganda-ganda ng epekto sa kanya daw hindi? So sabi ko, kasi ganito yan. There is nothing wrong with you. Kasi sabi niya, bakit gano'n? May diferensya ba ako? So I said, no, you are beautiful in your own right. Okay? Hindi lang, iba lang ang personality natin kasi ikaw casual. Okay? Just to tell you, ako, miski anong gawin ko, gustong-gusto ko mag-jeans. Wala akong maong, wala akong jeans. You know why? Maski anong brand yan, mamahalin, mumurahin, anumang klase, hindi bagay sa akin. So, hindi ko pagpipilitan yun, pero gustong-gusto kong mag-jeans. Siya, ang ganda-ganda niyang tignan sa jeans. Kasi, iba yung kanyang style, iba yung forma niya. Kailangan, hindi basta uso, kailangan babagayan. Okay? Pangatlo, itong pinaka-importante. Bakit ka nape-pressure kapag nakakakita ka na sa palagay mo mas maganda? At bakit bumababa ang tingin mo sa sarili mo? Yon ang problema. That's a deeper issue. Okay?
Sabi mo, bumababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi. You have low self-esteem to begin with. Hindi ka merong self-esteem tapos bumababa. Hindi. Yung self-esteem mo, yung pagtingin mo at papahalaga at tingin mo sa sarili mo ay weak na, mahina na to begin with. Kaya forma lang, nadidiskaril ka na. So, anong gagawin mo? Mag-focus ka sa positibo mong pagkatao. Ikaw ba ay malambing? Ikaw ba ay ganito? Doon ka mag-focus at para tumaas yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Better be a good person rather than a good dresser and a bad person, no? Okay? Yun. And second, tignan mo kung ano ang iyong style. Anong babagay sa'yo. At stop comparing yourself with your classmates. Stop. Hanapin mo ano ang kagandahan sa'yo at yun na lang ang pagandahin mo, ha? Okay. So, it's 1:52 in the afternoon. Ito, mabilis lang to. Sabi tanong ni Ray ng Jensen, ano ba ang ibig sabihin ng exile? Bakit ginamit ito ng paalisin si Rizal papunta Dapitan sa Dapitan, Mindanao? Okay. So, nag-aaral ka ba, Ray? Dapat ito tinatanong sa teacher mo. Pero, alam mo, I would like to help you. Okay. Exile is English. Ang Tagalog niya, ipatapon. Okay? Ipatapon sa ibang lugar o sa ibang bansa. Kaya ginamit kay Rizal kasi pag sinabing exile, ipatapon, ang ibig sabihin, hindi kagustuhan ng tao na siya ay alisin sa pinanggalingan niya at ipadala siya sa ibang lugar. Kaya exile is pinatapon, inalis ng wala sa gusto nila, hindi nila gusto. Si Rizal didn't want to leave Luzon. Ayaw niyang umalis sa Luzon. Pero dahil ang tingin sa kanya ng mga Spaniards ay threat siya sa kanilang rule, alright, siya ay ipinatapon sa Dapitan. Okay? Sige. hindi kailangan ng life coach yan. Pero, sige na nga. Alright. Ito yung kahuli-hulihan natin, ha? Kailangan kong basahin. Yan, kailangan ko siyang basahin kasi importante ito eh. Ayun na, ayaw lumabas. Okay, sumobra. Ito. Okay, ito na siya. I'm Mrs. Gemini. Iba ho ito, hindi ho siya si Mami Gemini. Ha? Salamat, Mami Gemini, for texting me. Ha? Okay. Bakit kaya nasisira ang araw ko kapag nakikita ko, co-worker ko? Okay? Bumukha ba siyang monster? Dati, close kami. Pero yung kanyang co-worker, babae. Babae yung co-worker niya, babae rin siya. Okay. Dati, close kami. Pero noong nagloko at ipinalit ang asawa sa iba, nagloko si Mrs. Nagumpisa ang hate ko sa kanya. Dahil kinamumuhian din siya ng mga kapatid. Siguro kapatid niya. Okay, ni co-worker. Naawa me sa kanyang asawa. 3 years after, natanggap na siya ng mga kapatid. Natanggap na siya ng mga kapatid. Pero ako, bakit hindi? Di ko naman kaano-ano ang dating asawa niya. At may asawa rin naman ako. Lalo kung nakikita kong magkasama sila. Siguro sila yung bago niyang asawa, di ba? Di naman may inggit sa kanila cause financially, mas angat ako. Please advise me, Ma'am Malu. I hate this feeling. Yan ang sabi niya. Oo nga naman. Pero sabi mo, yung tatay ni babae na nagloko ay ninong nyo sa kasal. Yan. Siguro that's the... Anyway, mabilisan. First, siguro, ang nangyari dito is, yung ginawa ng babaeng co-worker mo sa napagpapalit sa asawa niya ay violation of your personal value. Sabihin, yung ginawa niya ay hindi kaaya-aya sa'yo. Kasi yung personal value mo ay aya mo ng ganun. Okay? Kasi siguro, matimbang sa'yo ang faithfulness, ang pagiging committed. Okay? So, maaaring yung ginawa niya, ang hateful ka, hindi mo lang ma-distinguish yun. Kaya yung taong gumawa, yung person, yung hate mo na rin. You hate the deed, and at the same time, napunta na doon sa hate the person.
Yun ang maaaring first explanation. O second explanation, pag nakikita mo silang magkasama, I suppose magkasama yung lalaki niya ngayon, okay, mukhang masaya siya. Okay. Tapos, pinatawad pa siya ng mga kapatid niya. Parang hindi mo matake na she is getting she's getting away with murder. May kasabihan niya sa English. You know, she has her cake and she ate it too, or getting away with murder. Ang ibig sabihin nun, masama na yung ginawa, hindi na ka nais-nais, pero mukhang sinuswerte pa at siya ay lumiligaya pa. So parang gano'n, no? Parang gano'n. Kaya hindi mo matake yun. Kaya yung makikita mo siya is na nasisira araw mo. Okay? Pangatlo, what to do. Alam mo, hindi ka masisisi kung yung ginawa niya ay hindi kaaya-aya sa'yo dahil hindi rin kaaya-aya sa akin yun. Okay? Hindi, kay lalaki, kay babae, hindi dapat faithful. Hindi ng lalaki at hindi ng babae dahil hindi naman tama yun. So, yung feeling mo na hindi tama yung ginawa, naiintindihan kita doon. Ang hindi ko maintindihan, bakit nasisira ang araw mo pag nakikita mo siya? So, ang ibig sabihin, mas may malalim na dahilan yon. Okay, hindi lang doon sa ginawa niya. So, resentful ka. Sabihin, masama ang loob mo. O kaya naman, okay, wala kang forgiveness. Hindi mo siya ma-forgive. Yung mga kapatid niya, na-forgive na, ikaw hindi. Okay, at ito, pride. Sabihin, kung ikaw, matino kang babae, kung ikaw mahal mo asawa mo, kung ikaw nagpapakatino, okay? Pero siya, hindi ganoon. Bakit masaya pa siya? Parang ang feeling mo, hindi dapat siyang lumigaya dahil salbahe siya. Yun ang siguro iniisip mo. Ayun. Sabi ng love ko. Sabi ng love ko, yan ang sabi niya sa amin ko, baka naman hinuhusgahan mo siya. Alam mo ba lahat ang nangyari? Baka nga alam mo, pinalitan lang niya yung asawa niya. Baka yun ang alam mo. Baka naman hindi mo alam na pagkasalbahin ng asawa niya. Hindi ko sinasabing gano'n. Pero in short, hinuhusgahan mo na yung tao na hindi mo pa alam ang lahat na nangyayari. Kaya ganito ang feeling mo. Okay? So, ang dito is check your heart. Tanungin mo sa sarili mo, bakit nga ba nasisira ang araw mo? Hindi ka pa marunong magpatawad? Hindi ka pa marunong, umintindi? Kailangan ba lahat ng taong nagkakamali, pinarurusahan? At lahat ba ng tao ang ginagawa? Lahat kagustuhan mo? Diba? So, huwag tayong humusga, iha. So, yan lang ang masasabi ko kasi habang hinuhusgahan mo yan, ganyan ang feeling mo. That's why you hate your feelings, diba? Kasi ayaw mo ng ganong feeling, pero ganon. Ayan sinasabi ko sa'yo. That's the reason. Now, alam niyo na kung bakit hindi ako pwede magsabi ng advice kagad. Kung hindi, sasabihin ko sa inyo kung saan nagmumula ang mga feeling na yan, ang mga nangyayari sa'yo, kailangan sabihin ko kung saan nagmumula. Okay? Sige. May dalawa pa dito pero again it's 1:59 in the afternoon. Medyo mabibitin tayo. So wag kayong alis diyan. Ay antabayanan nyo si March 13. Antabayanan nyo si Chris Capulso. Okay, naalala ko kasi si Chris Capulso, MBC Sports. Alright, so, tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan. So, yung mga hindi ko na-take up, sasagutin ko kayo kasi masyadong sensitibo yung iba. Yung iba naman ay gusto ko marami ang makinabang. Kaya next week ulit, ha? Yung mga nabitin. So, magsasama ang loob nyo dahil sinabi ko sa inyo, tatalakayan ko sa ere, tapos hindi ko nakakalimutan. Na pupunta na sa following week. Okay. So, tandaan ninyo, sa mundong dakilang ito, right? Walang perpektong tao, walang perpektong buhay, pero life can be beautiful. So, 0919-873-1921. Yun ho ang aking private hotline. So, maraming salamat sa ang aking tumutulong sa akin magbigay ng programang ito na maayos ang reception sa tech booth namin, si Ray Taladro at si Renny Abinales. Linggo-linggo nandito sila, tinutulungan ako. Maraming salamat.
ihos si EJ Ayalde, yan ang talagang yan ang nag-upload ng aking ng show sa YouTube. Salamat EJ, at yung ating sa RHTV rin. Ang gagawin ko yan, tatagin ko yung pangalan dahil ang malayo kasi sila kaya hindi ko sila napupuntahan. But salamat din sa inyo RHTV for for making me look good on TV. At sige ho, next week ho, every Sunday ho tayo, 1 to 2 p.m. Mag-usap tayo. Miss Malu, ito po si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 2:02 in the afternoon at magandang hapon po sa inyong lahat. Pinakikinggan ng Pilipinas ang